sa kada litro naman ng kerosene. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 22 mga truck at PUV driver ang hinuli ng LTO sa Metro Manila dahil sa pagbiyahe gamit ang mga lumang gulong. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, maglalabas din sila ng show cause order laban sa mga may-ari ng sasakyan dahil sa paglabag sa road safety regulations. Resulta ito ng isinagawa nilang operasyon dahil sa dumaraming bilang ng mga aksidente sa kalsada. Sabi ni Mendoza, nag-deploy na sila ng mga tauhan sa mga ruta ng mga truck sa buong Metro Manila upang matiyak na wala nang bumabiyahing truck na overloaded at gumagamit ng lumang gulong. Sumigab naman ang sunog sa isang warehouse sa barangay Marcelo, Paranaque City. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, pasado alas 9 ang sumiklab ang sunog at mabilis na inakyat sa ikalawang alarma. Pasado alas 12 nang ideklarang fire under control ang sunog sa nasabing warehouse. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at wala namang naitatalang sugatan. Nakamandatory evacuation ang karamihan sa mga Pilipino na nasa Los Angeles kasunod ng nangyaring wildfire doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Adelio Angelito Cruz, ang mandatory evacuation ay pinag-utos ng mga lokal na otoridad. Bunsod nito, ilang mga Pinoy ang apektado ang kabuhayan, samantalang handa naman ang Philippine Consulate General sa LA na magbigay ng assistance. Kumitil sa buhay na maabot sa 10 katao ang sunog at nasa 10,000 structures ang nasira, kabilang na ang bilyon-bilyar na halaga ng mga pribado at pampublikong infrastruktura. Grabe ang wildfire na yan sa LA at sabi nga kung makikita nyo wala lang nata akong tayo ng aerial mismo after mga sunog na akala mo war zone. Sa